Mabuhay ang dakila nating bansang Pilipinas. Mabuhay tayong lahat, mga mamamayang Pilipino. Isang magandang araw sa inyong lahat. Ito po ang ikatatlo kong podcast at inisip ko na panahon ng kilalanin at pasalamatan lahat ng mga kabataang ito na siyang, kung tutuusin, ang talagang pag-asa ng ating bayan. Meron kasi akong 5 mga batang ito na sa kahabaan ng panahon ay naging inspirasyon sa akin at tinulungan ako ng malaki. Kikilalanin ko sila ngayon dahil gusto ko na silang pasalamatan at ipahayag sa kanila ang kalakihan ng utang na loob ko sa kanila, sa lahat ng suporta, sa tulong, sa mahabang panahon na makamit ko ang mga layunin at ang mga matagal ko nang gustong gawin. Na kung hindi nila ako tinulungan, ay siguro hindi ko to maaabutan at magagawa. Sa marami kong kabataan na kilala, ito talaga ang masasabing 5 sa mga katangi-tangi, matatalinong mga bata ito. Umpisahan ko sa 2 kong anak na si Kit at si Carl. Na bagaman wala ito silang pinag-aralan na engineering, iba ang naging kurso nila. Pero sa katalinuhan nila at sa kagalingan ng utak, napakalaking tulong at suporta ang nabigay sa akin sa pagtayo ng maliit kong negosyo sa information technology at sa mga digital devices na nililikha namin. So nandyan si Kit, si Carl, nandyan din si Ken, na siyang nangangasiwa sa technical at programming side ng trabaho namin. At dito sa recent at panibago kong pinasukan, itong pagpo-podcast, kailangan ko rin pasalamatan si Joseph at si Dobet. Nasa kaalaman ko, si Dobet sa araw neto ay ikakasal. So congratulations, Dobet, at sana maging masaya ka sa bagong
buhay mong yan maging maligaya at makamit mo lahat ang inaasahan mo sa buhay. Nasa iyo, nasa kamay mo ang kinabukasan mo. Lahat tayo, basta nandyan ang sipag, nandyan ang tiyaga, makakamit natin lahat. Gustuhin lang natin. At sa tulong ng Diyos. Ito namang si Kit, na panganay kong anak, dahil nga, gaya ng sinasabi ko sa nakaraang kong mga podcast, gawa nitong kapalpakan ng pagpapatakbo ng gobyerno natin bago dumating si Duterte, ay napipilitan nga maghanap itong batang ito ng kinabukasan niya sa ibang bansa na napakasakit pag-isipan. Na para lang magkaroon ng isang mas magandang kinabukasan ay kailangan mong isipin na lisanin ang sarili mong bansa. At itong mga bobo sa gobyerno na bidibida yung OFW program, dapat pugutan ng ulo lahat yan. Dahil kung merong isang trabaho ang gobyerno, ay ang lumikha ng pagkakataon, tumatag ng paraan na lahat ng 115 million na Pilipino ay dito sa bansa nating mamuhay. At hindi na kailangan lumisan at tawagin itong mga taksil na ito na bagong bayani at budulin sa pagtatawag sa kanila na bagong bayani. Paano maging bagong bayani yan na pinilitan mo sila, pinilit ng gobyerno ng Pilipinas na umalis sa Pilipinas at tulungan ng ibang bansa ng kakayahan nila. Sa halip na dito sila magpakita ng gilas, suportado ng gobyerno, at dito sila magpakita ng gilas at ipakita natin sa buong mundo ang kadakilaan, katalinuhan, kakayahan ng Pilipino. At hindi na kailangan silang lumisan, pumunta sa ibang bansa at tulungan ng ibang bansa na umunlad. Sa halip na tayo ang umunlad gamit ang talent nila dito sa Pilipinas. Kaya kung ako sanang presidente ng Pilipinas, hinilera ko yung lahat na may kinalaman sa OFW program, hinilera ko yan sa Luneta at pinagsampal-sampal lahat sila, sabay-sabay. 1 linggo ng umaga. Yan ang nararapat sa kanila. At hindi na pagpasok mo sa opisina nila, sa dole o kung saan man yan, honorable pa yung nakalagay sa harap, nakaratulan nila. Ganon din sa Senado, ganon din sa Mayor's Office, ultimo barangay. Ang buong gobyerno, honorable Yan ang una sigurong dapat ipakita ng mga tunay na honorable. Natanggalin yan. Tanggalin yung pesteng honorable na karatulan na yan.
na pinupuri ang sarili na honorable sila, samantalang hinuhot-hot at ninanakaw at linalapastangan ang bayan. Sundin niyo si Duterte na presidente na nga ang mama, na napaka-humble, nagpapatawag pa na mayor. Yan ang leader na makumbaba. Baliktad na talaga ang mundo ngayon. So isa na siguro ito sa pinakamaiksi kong podcast. Ika-3. Hindi ko na ito papahabain. Bago lang kasi dumami ang mga podcast ay ginusto kong mabanggit man lang at mapahiwatig sa kanila mula sa akin mismo ang pasasalamat ko at habang buhay ako ay tatanawin ko itong suporta at itong tulong sa akin nila nitong 5 ito. Nababangkitin ko ulit isa-isa. Umpisa kay Kit, kay Carl, kay Ken, kay Joseph, at kay Dobet. Alam naman ninyo lahat ang ginampanan ninyong pagtulong, pagsuporta sa akin sa mahabang panahon para makamit ko rin ang mga mithiin ko sa buhay ko. At lalo na ngayon, mahalaga ito dahil patapos na rin siguro ang buhay ko. Matanda na rin ako ngayon. Pero kung hindi dahil sa inyo, siguro hanggang ngayon, nangalahati lang ang natapos ko siguro. Pero salamat nga sa tulong at suporta ninyo. Eto, meron man lang akong ginagawa na sa totoo lang ay nagpapaligaya sa akin. At siguro, kapag ang isang tao ay gumagawa ng trabaho na talagang gusto niya at nagpapaligaya sa kanya, nagbibigay ng dahilan kung bakit gumising araw-araw dahil gusto niyang pasukin kaagad ang kailangang gawin, may beneficial at healthy effects din yan sa katawan ng tao. Sa totoo lang. At maski yung mga doktor, kinikilala na yan ngayon. Kaya para sa inyo, lalo na sa mga kabataan, siguraduhin nyo na ang pag-aaralan nyo sa kolehiyo at ang papasukan yung trabaho ay talagang hilig ninyo. Dahil pag ginagawa ninyo ang hilig nyong trabaho, nandyan ang tinatawag sa Ingles na fulfillment, nandyan ang contentment, nandyan ang kaligayahan, happiness, joy, lahat na maganda. At ang pera ay hindi na nagiging importante. Dahil sa kaligayahan na lang ng accomplishment mo sa gusto mong gawin, nababayaran ka na. Hindi mo na iisipin na maging politiko para nakawin ng madali ang pera ng kabangbayan.
dahil meron ka namang ibang ginagawa na nakakapaligaya na sa'yo. Dahil lahat ng mga politikong ito na walang ginagawa kundi humuthot ng pera sa gobyerno, yan ang kaligayahan nila. Ang pera. Yan ang Diyos nila. Yan ang nagbibigay ng kaligayahan sa kanila. Wala na silang ibang pinanggagalingan ng kaligayahan sa buhay. Wala naman silang alam na gawin. Lalo na itong mga abogado na nagpapanggap na nagdudunong-dunungan sa maski anong usapin. Ang mga yan ay hindi maligaya sa ginagawa nilang trabaho. Kaya kinailangan nila na idaan na lang sa pera na kaya nilang kurakutin. Dahil hindi ka naman kailangan maging magaling na tao o hindi ka naman kailangan maging matalino para magnakaw. Maski sino pwedeng magnakaw kung gugustuhin. Lalo na sa gobyerno. Nakapalpakan lahat yung mga control system at talagang sadyang ginawa ang mga control system para nga maging madali ang nakawan. Alam natin lahat yan. Akala lang nila hindi natin alam. At yan na nga magiging paksa ng mga darating kong mga podcast. Dahil makikita ninyo at ipapakita ko sa inyo kung gaano kadali ang magnakaw sa gobyerno. At kaya maski kailan, hindi ko talaga inisipan na pumasok dyan dahil maski si Jesucristo mahihirapan sa mga tukso na nandyan sa gobyerno at sa kadalian na magnakaw, pati si Jesucristo ay mababahiran din at masisira siya kung naging politiko siya sa Pilipinas. Hanggang dyan na lang ho siguro para sa podcast na ito mga kaibigan. Mabuhay tayong lahat. At para naman sa mga politikong mga magnanakaw, magkamatayan na sana sila lahat. Hanggang dyan na lang po. Until the next podcast. Have a nice day. If you can.